alam natin kung sino ang presidente. Doon sa mga loyalista, huwag naman kayo magagalit. Balikan natin ang isang loyalista na si Lola Marie. Nagalit na galit sa mga Dutertes. Pero bakit para bang nag-iba ang ihip ng hangin sa ngayon? Hindi na siya yung mapapanood nyo sa kanyang vlog na hyper, high blood, galit na galit sa Duterte. Ngayon ay parang malumanay na, natauhan yata. Parang pinukpok ng martilyo sa kanyang bunbunan. So pakinggan natin mga kababayan ang sinabi ni Aling Marie, dating loyalista. Pero aywan ko kung ito ay pakulo lang, parang natauhan siya mga kababayan. Pakinggan natin mga kababayan ang kanyang salubin about sa pagka-loyalista, pagka-pro-BBM. Po kayo mga kapatid, ito, mayroon akong nabalitaan na ang ICI ay magwawakas na. At wala na. Dead end na ang ICI. At ang investigasyon ay mapupunta na sa mag-amang Marcos at kay Romualdez. Tayo, sumasang-ayon lang tayo sa ginagawang pakita ni Marcos sa kanyang hindi natin alam kung ito pagbabait-baitan or pangrarahuyo sa tao para mapaniwala na may pagbabago, no? Pero hindi natin alam ang tunay na ugat at puno ng nakawan sa ating gobyerno. Kasi hindi po pwede na walang alam si Marcos dahil si Marcos ang presidente. Kaya kahit anong gawin ni Marcos na pagtatakwil kay Romualdez, hindi niya ito magagawa. At ganun din si Romualdez, hindi niya rin pwedeng itakwil si Marcos. Ganun din lalo si Sandro Marcos. So ang nakawang ito ay napakahiwaga. Pero para sa akin, hindi ito mahiwaga. Sapagkat ito ay may ugat at may puno na siyang hindi natin alam kung sino talaga. Pero alam natin kung sino ang presidente. Doon sa mga loyalista, huwag naman kayo magagalit. Huwag tayong masyadong maging panatiko. Huwag tayong masyadong bilib. Huwag tayong masyadong samba sa ating mga politiko na ginugusto. Pero, sabi nga natin, ang baho ay hindi nananatili sa tagpan. Yan ay lumalabas sa ayaw at sa gusto natin. Pinapaboran natin si Marcos sa magaganda niyang ginawa. Pero kung lalabas si Marcos na siya ang punot dulo ng nakawan, huwag kayo maghihinanakit sa akin. Sinasabi ko lang ang katotohanan, maghanda tayo, ipaghanda natin ang ng mga katwiran, opinyon, ang mga magaganap. Kapag may lumabas, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Paano kung si Marcos, si Romualdez, at ang anak ni Marcos talaga ang tukuyin at testiguhan pa ng mga taga-ICI at ng mga ibang mag-iimbestiga. Sa ngayon, hindi pa ako nagsasalita ng laban kay Marcos. Nagmamasid pa ako. Ayoko pangunahan ang hustisya. Ayoko pangunahan ang mga investigador. Iyan ang sinasabi ko sa mga loyalista. Huwag padalos-dalos. Huwag magpapadala ng inyong emosyon. Dahil galit kayo kunwari kay Duterte, sa mga Dutertes, kay BP Sara, sa mga kalyado niya, pero ngayon ay babaliktad din pala kayo. Na pag-isip-isip nyo na mali pala ang inyong pinaglalaban. So good for you, Lola Marie. Pero ang masasabi ko lang sa lahat ng mga loyalista, mag-isip naman kayo. Hindi pa huli ang lahat. Ibig sabihin, nasa sa inyo na yan. Yung pag-atake nyo sa mga Duterte ay hindi pa huli. Baka biglang lumabas ang katotohanan. Kayo rin pala ang magsisisi. Dapat hindi ko na ginawa. Dapat hindi nyo na ginawa. Yung mga bagay na yon na nakasakit sa mga Dutertes, sa mga pro-Dutertes na mga pananalita ay ibig sabihin ko ay magsusuri kayo. So mag-isip-isip nga ang mga lahat ng mga loyalista. Hindi lahat ng mga loyalista ay nababayaran. Meron din talagang panatiko talaga na pinaglalaban ng kailang
iniidulo. Ganun din ako. Pinaglalaban ko rin ang yung nakikita ko, yung nararamdaman ko na tama, ganun din ako. Pero sa lahat ng mga loyalista na gustong magbago, ay nasa sa inyo na po yan. Buhay nyo na po yan. Kaya good for you, Lola Marie. Congrats sa'yo. Nakakapag-isip ka rin.